Naghigpit na ngayon ang bansang Taiwan sa pagkikitungo nito sa Pilipinas. Imbes daw kasi sa kanila ibinalik ang mga nahuling Taiwanese national, sa China pa pinadeport ang mga suspect. Ikwento mo, Beverly Natividad. Maghihigpit na ang Taiwan sa mga papasok na OFW doon bilang buwelta sa Pilipinas. Nitong Disyembre kasi dineport ng Pilipinas ang 14 na Taiwanese na nahuli dito dahil sa swindling. Pero sa halip na sa Taiwan, sa China binalik ang mga naarestong Taiwanese bilang pagsunod daw ng Pilipinas sa One China policy. Ang isinukli ng Taiwan, binawi ang kanilang kinatawan sa Pilipinas at hinigpitan ng visa regulations para sa mga OFW doon. Sa kabila nito, ang palasyo tila dumidistansya pa sa issue. If they want to lodge a formal complaint, it should be done with the DOJ as si OIC Ledesma has said. And kung meron pa po silang ibang involvement or kailangan po nilang i-thresh out, it really should be between them. Thank you. Higit 70,000 na mga Pinoy workers ngayon sa Taiwan ang nagpapadala ng mga remittances taon-taon sa bansa. Karamihan mga domestic helpers. Noong 2010, umabot sa higit $100 milyong ang naipadalang remittances ng mga OFWs pabalik sa Pilipinas. Ayaw muna magkomento ng POEA sa issue. Beverly Natividad, News 5. Tuwang-tuwa ang palasyo dahil nananatiling mataas ang satisfaction ng publiko sa administrasyon ni Pinoy. Base sa November 2010 survey ng SWF, record high pa rin ang plus 64 o katumbas ng very good tulad noong Setyembre. Mas mataas pa rin ito sa plus 36 o good rating ni ERAP noong November 1998. Si dating Pangulong Arroyo pa rin ang nananatiling may pinakamababang rating sa kasaysayan. Pinakamataas na rating ng administrasyon ni Pinoy ang foreign relations, habang ang paglaban naman sa inflation ay pinakamababang rating nila. Sa Action Sports naman, mamayang alas 7 na ang inaabangan laban ng Azkals laban sa Mongolian Blue Wolves sa Bacolod. Para sa live update, naroon si Chiki Roa Puno mula sa Panaad Stadium. Chiki. Erwin, all roads lead to Panaad Stadium dito sa Bacolod City dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang pinakahihintay na sagupaan ng Philippine Azkals at ng Blue Wolves ng Mongolia. Kitang-kita nyo naman puting-puti dito sa Panaad dahil request ng Azkals magsuot ng white lahat ng fans para magpakita ng kanilang suporta at yun na nga ang ginawa nila. 18,000 strong ang crowd dito, Erwin, at marami pang naghihintay sa labas dahil hindi makapasok. Buong araw nagpahinga ang Azkals sa kanilang hotel at tumulak na lang ng Panaad bandang alas 5 at masigabo siyempre ang salubong na natanggap nila sa kanilang mga fans na ayan, nagpipiksuran lahat. Eto na sila papasok ng Panaad Stadium. Kani-kanina lang yan, mga alas 5 ng hapon. Alam natin, Erwin, na mahihirapan ang kalaban dahil bukod sa mas mataas ang rango ng Azkals, kitang-kita ang home court advantage. Kagaya ng pinakita namin sa inyo, punong-puno ang Panaad Stadium, halos hindi ka makahinga. Eto, nung pumasok sila ng locker rooms, nakapanayam ko rin ng ilang players at sinabi nila sa akin, papasok sila sa kanilang warm-up rooms na talaga naman pumped up sila dahil sa atmosphere ngayon. Lahat daw ay talagang excited dahil hindi nila akalaing ganito ang magiging reception ng kanilang fans. They are all in tip-top shape, Erwin, well-rested at sabi nga nila, ready to rock and roll. Ang kanilang manager si Dan Palami, 2 araw na raw, hindi natutulog. At si Coach Vice naman, all smiles dito sa City of Smiles. At ang bilin niya, go aggressive. Umpisa pa lang daw ay pahirapan na ang depensa ng kalaban at maghanap ng oportunidad umiscore. Kaya sigurado magiging action-packed ang laro ngayong gabi. At Erwin, sinabi ng koponan na iaalay nila ang kanilang panalo sana sa ating Pangulo si Pinoy dahil nga kaarawan niya kahapon. Yan ang latest mula dito sa Panaad. Back to you, Erwin. Maraming salamat sa iyo, Chiki Roa Puno, and good luck sa Azkals. Hindi naman ako talaga nag-appear. These things will not happen. Okay? Dating AFP Budget Officer Rabusa titigil na nga kaya sa pagtitistigo sa umano'y anomalya sa militar matapos magpakamatay ang kanyang kumparing si Secretary Angie Reyes? Some days, I just can't say